mga kapatid! Patunay dito, Jelly, ang bisita natin ngayong hapon na isang celebrity. Naging kontrobersyal ang takbo ng kanyang karera bilang isang celebrity hanggang sa nagdesisyon siyang talikuran ang tawag ng showbiz. Mula noon, nakinig at tumugon siya sa tawag ng simbahan. Ito ngayon ang dahilan ng kanyang pagharap sa atin at ang pag-upo niya sa ating silya de konsyensya. Sino nga ba siya? Kapatid, magpakilala ka na. Ako po si Mystica. Isa po akong preacher at spiritual healer. Mystica, maupo ka na sa ating silya de konsyensya. Mystica! Musta na? Okay lang po. Thank you so much. Your hair is so dark. Sanay akong blonde ka. Oo nga. Kasi nagpahinga po ako bilang Mystica, so akala ko tuluyan ko na talagang ibalik yung totoong ako. Kasi natural po, pag iniwanan mo po ang showbiz, natural ipakita mo na eto ako. Mas simple, pero Yes, maganda. simple. Ay. Parang di ka tumatanda. Ay, salamat po. Ano ba ang totoo mong Nabuhayan pangalan? tuloy ako, thank you. Anong totoo mong pangalan, Mystica? Ruby Rose. Ruby Rose. Mas gusto mo ba nga tawag sa'yo, Mystica or Ruby Rose? Well, noong kasagsagan po ng aking karir, palagay ko po mas maganda yung Mystica. Pero as of now po, dahil naglaylo po ang aking karir bilang Mystica, so mas gusto ko po noon na tawagin na lang ako sa totoong pangalan. Ruby Rose. Ano gusto mo itawag namin sa'yo? Ruby na lang po. Ruby! In short, Parang di ako sanay. Parang Ako rin, gusto di ko ako siya tawagin sanay. Mystica. Parang ang gusto Something kong gawin na sabihin, mysterious. dali na, Mystica, mag-split ka na! Okay, Mystica, ay, Ruby! Mystica Rose. Yes. Ruby, bakit mo tinalikuran ang showbiz noon? Kasi may mga signs po kasi na nagpakita sa aking dreams. Lalo na po kasagsagan noon na ako'y nagpo-produce ng sarili kong TV show. Tapos, yung asawa ko ngayon, which is Kid Lopez, by that time hindi pa kami kasal. And then, it so happened na nagkaroon po ako ng 3 dreams na talagang nightmare na akala ko that would be the end of it. Yung decision ko po na talagang pagtalikod sa showbiz, akala ko tuluyan ko na talagang i-give up yung sarili ko para na lang sa Lord. Ano ba yung mga naging panaginip mo? Nung una po kasi, nakaano po ako, nakahiga ako, tapos biglang may mga nakaputi, parang mga anghel, parang ganon. So I thought, ano ba ito? Ito ba yung mga magdadala sa akin sa heaven? Ganon. Kaya lang, nag-second thought po ako na baka mamaya, pag ginanon ko, kinuha na nila ako kasi lahat nakaganon eh, habang nakahiga po ako. Kung ibinigay ko sarili ko pagkatapos, yung pala, mga nagpapanggap lang ng mga anghel, and then, to find out later na nasa ibang lugar na pala ako, sabi ko, no. So talagang pinaglaban ko yung sarili ko na bumangon. So yun po yung una. Pero inignore ko po yun. Wala pong nakaalam ko ano yung first dream ko. And then second dream, eto na po yung napakalaking pit, parang napakalaking butas, napakadilim, pero kitang-kita ko, inaaninag ko yung parang lumalagablab doon sa ilalim, pinaka-ilalim mismo. Sabi ko, eto ba yung tinatawag na hell na parang may nagsasabi sa akin na, sige na, lumundag ka na, sige na, Mystica, parang ganon. Pero just like the other dream nung una, hindi ko pa rin give up ko. Sabi ko, sandali lang, I have to find about heaven and hell. Kasi baka mamaya eto na yung mga signs talaga na talagang I have to give up showbiz. Kasi prior to that kasi naging healer na rin ako. Kaya sabi ko, siguro eto na yon. Bakit pa kasi ako bumalik-balik sa showbiz? And then yung pinaka-third po, eto na yon. Sa aking panaginip, meron pong maliit na bata nakahubad. Tapos pag lingon ko ng gano'n, biglang itiro ang langit, tapos biglang bumulag ang truth. Tapos biglang bumulag sa as in, para akong natunaw. Sabi, oh no! Oh no! Parang hindi ko maipakita yung mukha ko kasi feeling ko matutunaw ako. Tapos sabi, Lord, Lord, Lord. Tapos nakikita ko yung sarili ko, umaangat, bumababa. Astral projection. Yes, ito? parang ganun po. And then, natural, usually hindi naman siya tumatawag sa akin. Biglang tumawag sa cellphone. Sabi ko, my God, may nangyari sa akin. Umuwi ka na, please. Umuwi ka na dito. Kailangan kita, kailangan ipaliwanag ko nangyari sa akin. Umuwi ka na, please. Para siyang jet umuwi. Nakita niyo yung reaction ko as in nababaliw.
As in, sabi ko, ayoko na dito, umuwi na tayo, ayoko na dito, ayoko na showbiz. Bahala ka dito ka na lang, bahala ka sa buhay ko. Aalis ako dito, kung showbiz ka, sige, go. Pero ako, para sa akin, hindi. Pagpatuloy ko na rin pag-heal ko, pagpatuloy ko na rin yung pagpipreach ko sa Lord kasi naumpisahan ko na rin lang, sabi ko, tapos bumalik-balik pa ako sa showbiz, tapos kung ano pinagagawin dito, ayoko na, umalis na ako dito. And then, since naman nakita niya talaga na I was so serious with my plan, sabi ko sa kanya, first of all, nagsasama tayo, hindi tayo kasal. Bawal. Kaya siguro nabulag ka iba. Bakit all of a sudden, we got married instantly? Yun po ang dahilan kung bakit. Kaya sabi ko, kung mahal mo ako, prove it to me, sumama ka sa akin. Pagsaservisyo ko sa Lord. Sumama po siya. Nag-baptize po kami pareho bago po kami umuwi. Saan kayo pumunta? Pumunta po kami sa Nueva Vizcaya. I was preaching. Sinishare ko po kung ano yung naging story ko, naging testimonial ko, bilang mistika dito sa sa showbiz. Sabi ko, oo nga, masagana ang pera, nakatira sa mga mansyon, magagarang kotse, lahat, ang sarap ng buhay. Pero sabi ko, pinagpalit ko po ang showbiz dito. Kahit wala po kong trabaho, walang pera. As in zero. Kasi yung mga pera ko na-invest ko sa mga lupa, mga ganun, as in zero. We will find out talaga kung ano ba talaga ang role ko dito. Sabi ko, kahit anong mangyari, pakita natin, kaya natin. Kahit magdildil tayo sa asin, magtanim tayo ng gulay, magtinda ng ice candy, which I did. Nagtinda po kami ng ice candy para lang po kumita ng 5 pesos per ice candy. Nagbabantay para lang makabenta ng gulay sa palengke. Hindi ba ako nahiya just to prove them na kung ipinalit mo ang karir mo sa Diyos, bahala na ang Lord sa'yo. Kausapin muna natin ang taong bayan dahil mukhang may mga tanong sila, I'm sure. Mystica, hindi kasi ako naniniwala sa ganyan eh. Kasi nung una, na may kapitbahay kaming ganyan na naggagamot na binababa ng mga espiritu. Puro naluloko lang nila ang tao. Kaya hindi ako naniniwala sa ganyan. Yung sinasabi mo, hindi ako naniniwala. Kasi nakita ko talaga eh. Kung gusto ko pong lukuhin ang bayan, madali lang po. Ipagpatuloy ko ang panggagamot. Hihingi ako ng donasyon, pera. Pero hindi ko pa ginawa yun. Kung ang mismo ang tatay ng anak ko, lalapit sa akin para magpatulong. Colon cancer. Sabi ko, hindi na baling maubos ang pera ko. Pero sabi ko, Lord, hindi po pera ang hiling ko sa iyo ngayon. Please give me the power to heal my son, Father. Pagkatapos mo, na-feel ko na parang ito namalog na parang nabilay. As in, hindi ko na talaga kayang maano. Sabi ko, Yaya! Tapos yung aking bodyguard, sabi ko, tulungan niyo ako! Parang nabilay itong kamay ko. Wala naman po akong ginawa, humiling sa kanya na kahit ako po ang magsakripisyo, ibigay mo lang yung power para mai-heal ko ang ama ng anak ko. Ang dati mo Dumating po siya. Oo. Parang kalansay na po. Payat na payat. Anong pangalan ng dati mo asawa? Romy po. Si Romy. Romy Manlapas. Anak po siya ng dating komedyanteng si Rudy Rudy Manlapas. Manlapas. 2 doktor po siya nagpa-consult. Colon cancer positive. So ngayon, parang challenge ko ang Lord. Sabi ko, Lord, dalhin ko siya sa church, dinala ko po siya. Habang pray po siya ng pastor at that time, bigla pong talagang sumakit ulit. Sabi ko, Lord! At ginamit ko ulit. And then after a few minutes, nawala na naman yung sakit. Hindi pa po ako nakontento. Dahil I cannot tell everybody na nahil ko unless dalhin ko sa hospital. Habang sinecheck na po siya, tinitingnan ko po talaga sa x-ray, may nakikita na parang bukol, tapos biglang nawawala. Nagpapakita ulit, biglang nawawala. Sabi ng doktor, sandali lang, ano ba to? Pwede umuihi ka muna, balik ka. Lumabas po ako. Nagdasal ako ng nagdasal, Lord, i-prove mo, please, i-prove mo. Tapos, habang inaantay na po namin yung result, nandun siya. Nakaupo sa harapan pa ng ibang mga pasyente, ibang mga tao nandun. And at that moment din, pinatawag ko na rin yung kaibigan ng kuya ko na may tuberculosis.
talagang inano ko po yung ano ko sa kanilang dalawa. Wala akong pakialam kahit nung sabihin ng matao, sabihin nila na eto, gimmick or whatever. I didn't care anymore. Lumabas ang resulta at nakadokumento. Sabi ng doktor, oh, wala naman pala eh. Agad akong lumuhod sa kanila. See, sabi ko, in the name of God, wala kang sakit. Gumaling sila pareho. Yes po. Okay, alam ko, marami ka pa Gumaling po ikukwento silang sa amin, pareho. Mystica.